Marami kang hindi pa alam tungkol sa isang Sigma male. Tahimik lang sila pero sa likod ng kanilang pananahimik may lakas na hindi kayang pantayan ng kahit sino. Sa mundong puno ng ingay, chismis at paninira, bakit nga ba sila natatangi? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Isa, hindi nila sila maintindihan. Karamihan sa mga tao mas interesado sila sa buhay ng iba. Kaysa sa buhay nila, tatanungin nila, bakit kaya wala siyang kasama? Bakit kaya wala pa siyang asawa? Bakit kaya hindi siya makisabay sa amin? Bakit kaya parati siyang nag-iisa? Ang dami nilang tanong sa buhay ng iba pero sa buhay nila wala silang maisagot kung ano na ang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya naman mas gugustuhin ng mga Sigma na mapag-isa, hindi dahil ayaw nila silang makasama, kundi dahil hirap silang intindihin kung ano talaga ang gusto ng mga tao. Gusto nila ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pero kapag mag-uusap na sila, ang maskara ng mga peke ay umalingaw-ngaw sa kanilang mukha. Dahil sa halip na nakikipag-ugnayan siya sa isang ekstrangherong marami siyang makukuha na karunungan, sila ay nag-uusap lang tungkol sa mga biro sa isa't isa. Sa halip na mag-enjoy ang Sigma, nababato patuloy siya dahil wala na siyang ibang nakikita kundi sa pilitang pag-uusap na basta may makausap lang kahit hindi maganda, mga drama at mga walang humpay na paninira sa iba. Kaya naman iniiwasan ng isang lalaking Sigma na masangkot sa anumang problema ng iba dahil ayaw niya masali sa usaping personalidad. Nakatuon sila sa sarili nilang pagpapaunlad. Pero minsan mawawala sila sa kanilang sarili dahil susubukan sila ng mga taong walang ibang magawa kundi uubusin ang pansensya nila. Kaya tuloy magiging mapanganib sila dahil sa kanilang katahimikan, patuloy na maghahanap ng mali sa kanila ang mga tao. Susubukan ka niya hanggang sa maubos ka dahil once na magkamali ka sa isang Sigma, huwag ka nang mag-expect na babalik pa siya sa dating mabuting pagtrato niya sa'yo. Kakalabanin ka niya hanggang sa maubos ka at hindi ka niya uurungan hanggat hindi ka susuko sa kanya. Hindi ka niya tatalunin physically pero tatalunin ka niya mentally. Kaya do not mess with a Sigma male dahil hindi sila natatakot. Naguluhin ang iyong kaluluwa, natatakot silang hindi sila nire-respeto. At sa mundong punong-puno ng mga taong may problema sa kanilang sariling pag-iisip, humiwalay ang Sigma male dahil gusto nila ng kapayapaan, gusto niya ng kalinawan kung saan makakapag-isip siya, makakapag-build siya ng sarili niya. Kaya kapag nakikita mo ang isang Sigma na nagmumuni-muni at hiwalay sa karamihan dahil yun nilalayo niya ang kanyang sarili sa isang mundong punong-puno ng mga taong magulo ang kanilang buhay. Kaya naman patuloy nilang sinisira ang lalaki Sigma sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga false information para lang gagaan ang kanilang pakiramdam, para makakaramdam sila ng panalo sa pamamagitan ng paninira nila sa isang Sigma. Pero ang Sigma walang pakialam sa kanila ni hindi man lang niya pinapansin. Nananatili siyang tahimik, hindi matitinag, nananatili siyang matatag sa kabila ng kaguluhan binabatikos sa kanya. At sa mundong punong-puno ng mga taong walang layunin sa buhay, kailangan maging handa siya sa anumang darating na sitwasyon sa kanya. Dahil hindi ito labanan para sa paghihimagsik, ito ay labanan para sa kapayapaan at kung hindi mo mailayo ang iyong sarili sa mga taong hinahanapan ka lang problema at mali, baka makikita mo ang iyong sariling bumaba sa level nila. Tanggapin mo ang kanilang pagpupuna, pero wag mong tanggapin na hindi ka nila nire-respeto. Mawala na sa iyo ang lahat, wag lang ang respeto. Dahil para sa Sigma, mas mahalaga yon kahit sa anumang bagay, higit pa sa pera. 2, hindi nagtitiwala ang Sigma male ng kahit kanino. Sa mundong punong-puno ng pagkakaibigan, kasinungalingan, mga pagpupulong,
na hindi nakakabuti. Ang sigma ay hindi sumasabay sa agos ng kanilang negatibong pag-iisip. Tinatansya niya kung sino ang gusto niyang pakisamahan. Kung nararamdaman niya na ang tao ay may balak sa kanya na masama, pag-isipan niya ito ng malalim, binabasa niya, kinakalkula ang bawat galaw ng taong iyon. Ito ba ay makakabuti sa akin, makakatulong sa akin, makapagbigay sa akin ng halaga? Or isa lamang itong estranghero na gustong sirain ang aking buhay, hindi siya mag-aalinlangan na bawasan or palayasin ang mga tao sa kanyang buhay. Nag-aalinlangan siya na baka maubos siya kapag basta-basta niyang ibibigay ang tiwala niya sa isang tao. Tandaan mo, hindi mo makikita ang pagkamabuti sa isang nakangiti na tao. Dahil minsan ang Diyos nagpapadala yan ng mga tao na akala natin na ang taong hinahanap natin sa ating divine spiritual, distraction lang pala ito para manggulo sa iyong divine purpose. Kaya ang sigma hindi siya basta-bastang tumatanggap ng mga estranghero kahit na sa kabila ng kanilang cute na mukha, makapang-akit ng ngiti at mga salita na nakakahumaling. Kinakalkulan nila, binabasa nila at pinag-aaralan na ang tao bang ito ay maaaring ganap na ilagay sa aking circle. Dahil para sa mga sigma kahit gaano katibay ang binuo mong imperyo, pero kung may makakapasok dito na isang uod, ma-hacked lahat ng sistema na binuo mo. Dahil minsan ang mga taong mas totoo sa'yo, sila pa yung mag-discourage sa'yo, mamuna at manghusga. Dahil ang panghuhusga ay ang nagpapakita sa iyong pagkakamali. Isa itong survival para hindi ka basta-bastang masakop ng kahit sinong manilinlang sa'yo. Kaya ang mga sigma, hinuhusgahan nila ang mga tao batay sa kanilang itsura, ugali at pananalita. Dahil dito, nila binabasihan ng tao kung mapagkakatiwalaan ba ito o kung ano ang hangarin ng taong yun. Kung wala sa binangit niya ang katangiang na aangkop dun sa taong yun, hindi siya mag-atubiling talikuran ito. Karamihan sa mga tao pumipili ng mga relasyon batay sa kanilang kaanyuan, katanyagan at pagpapatunay. Ang sigma binubuo niya ang matibay na relasyon sa pamamagitan ng taon na pag-aaral, pagtutulungan at pagbigay ng halaga. Kinakalkula niya kung sino ang maaaring papapasukin niya sa pinto niya. Wala siyang pakialam sa iyong pera, katayuan, or kung gaano ka man kasikat. Tinitignan niya ang iyong personalidad. 3, ayaw niyang masangkot sa problema ng ibang relasyon. Karamihan sa mga tao kapag may mag-aaway, magkaibigan man ito, kasintahan, asawa, or sangkot sa hindi pagkakaunawaan ng bawat partido, nandyan kaagad sila to the rescue na tutulungan yung isa, iawat yung isa't isa, ihiwalay ang dalawa sa magkabilang panig. Pero ang sigma, wala silang pakialam, hindi naman dahil hindi sila nagmamalasakit, dahil ayaw nilang masangkot sa problemang hindi nila alam at kung ano ang puno at dulo ng kanilang pag-aaway. Baka naman pala may mali yung isa tapos linalaban ng sigma yung isa or yung isa may mali at pinapakialaman ng sigma, hindi natin alam kung ano talaga ang puno at dulo ng kanilang ayaw. Kaya naman, nag-back out na lang siya, hindi dahil selfish siya, kundi dahil mas marami pa siyang priority na kailangan niyang atupagin kaysa mangialam sa ayaw ng iba. At problema na nila yon, sa dami-daming problema sa Pilipinas, aatupagin niya pa ang problema ng iba. Kaya naman kapag makikita mo ang sigma na maglalakad at tinitignan niya lang ang bawat partido na magkasakitan, nag-iingat siya, hindi naman sa ayaw niyang madamay, kundi dahil mahirap tulungan ang mga taong mga ego lang ang parating nangingibabaw. At karamihan sa mga away batay ito sa ego, pagmamataas at kalamangan. 4, karamihan sa mga tao wala silang kontrol sa kanilang pag-iisip. Ang isa sa dahilan kung bakit mas pipiliin ng mga sigma na mapag-isa dahil mas maraming tao na mas mataas pa ang kanilang pagre-react kaysa sa pangunawa. Parating nagre-react sa mga sitwasyon, hindi nila inuunawa ang bawat pangyayari at ang bawat mensahe.
Alam ng mga Sigma na karamihan sa mga tao magulo ang kanilang utak. Parati silang tama, parati nilang nakikita ang kanilang sarili na mataas, mas lamang at ego-driven. Pero kapag ang Sigma ma-encounter nila, hindi siya lumalaban, pinagmamasdan niya ang bibig, mata at galaw ng kalaban niya. Dahil ang taong control ng kanyang emosyon at galit ay mabilis mamanipula. Kaya ang Sigma tahimik siya, hindi mababasa, hindi nagsasalita. Pero sa likod ng matang katahimikan, ito ay nakakatakot kaysa sa 1,000 mga salita na parating pumapatay sa mga mahihinang tao. Ang Sigma hindi nila kayang makontrol ang pag-uugali ng mga tao. Mas makokontrol pa nila ang pabago-bagong ikot ng panahon kaysa isipan ng tao. Alam ng mga Sigma, karamihan sa mga tao, they lack of stoicism. Hindi nila pinag-aaralan ang kanilang mga damdamin. Kaya naman, they ended up taking drugs, overuse of alcohol, at mga bisyo na nagsasayang ng kanilang pera. But the Sigma pinagstudyhan nila, kinakalkula ang bawat gasto, at pinagmasdan kung nakakabuti ba ito sa kanilang kalusugan or nakakasira lang ito sa kanilang kaisipan. Kung nayanig ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para hindi ka makaligtaan sa susunod nating video. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf dahil ang iyong katahimikan ay nagsasalita ng 1,000 salita. Ang iyong mga kilos ay nagpapahayag ng isang kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Dahil habang ang iba, busy sila sa pagpapalaki ng kanilang ego, ikaw ay nagtatayo, nag-iisip at nilalayo ang sarili sa kanila. Type the word Sigma at i-DM ko sa iyo ang link ng libro. Dahil sa likod ng kanyang pagkamausisa ng isang Sigma at tahimik na pagkilos, mayroong isang lalim na hindi kayang tuklasin ng karamihang tao. Become the Sigma Wolf, walk your own path. Salamat sa panunood, muli manatiling matatag, mataling mausisa. Bakit mas pinipili ang Sigma male bilang leader ng lahat